Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Wa ba'd. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At magandang hapon po sa inyong mga minamahal po na kababayan. Well, kadalasan po nakatanungan sa aming mga Muslim at sinasabi ng mga pare, mga pastor at mga ministro na iba-ibang sekta ng reliyong Kristyanismo na marahil naririnig nyo na ipinangangaral sa inyo ng inyong mga leader na ito na kaming mga Muslim ay hindi nagmamahal kay Kristo. Na ang aming puso ay malayo sa Kanya. Wala pong katotohanan yan. In fact, sa katotohanan po, sang-ayon po sa aming banal na Quran, kung ating pong babasahin ito ang banal na Quran, sinasabi po sa aming aklat na ito na kung sa huling kapahayagan, bago po basahin, gusto ko iparating sa inyo na ang banal na Quran ay tinatawag namin huling kapahayagan. Huwag po sana kayo mamamali na akala niyo kami mga Muslim ay hindi naniniwala sa inyong mga kasulatan na ipinahayag sa mga unang propeta na pinaniniwalaan ninyo na lumang tipan. Ganun din bagong tipan kay Jesucristo. Ang katotohanan nga po, kami po naniniwala sa lumang tipan at naniniwala din po kami sa bagong tipan. Ngunit ang laking pagkukulang nyo lamang po mga mahal namin mga kababayang mga kakristyanuhan ay nakaligtaan nyo po ang isang napakalagang tipan ng Diyos, ang tinatawag na huling tipan ng dakilang tagapagligtas. Ito po ang banal na Quran. Ito po ang banal na Quran. Ito po ang pinaka-autentibo na lamang na natitirang salita na mapapanaligan natin, na matatawag nating tunay na hindi na bago mula ng panahon pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang ipahayag ito sa kanya sa loob ng 23 taon na kanyang pagkapropeta. Ito po ang sinasabi sa aming banal na Quran. Sa chapter 3 po ito ng banal na Quran na matatagpuan po namin sa verse 84 po yan, na sinasabi ng Allah sa banal na Quran, kami po ay naniniwala sa Allah, ang tunay na nag-iisang Diyos, at naniniwala po kami sa kasulatang ipinahayag kay Abraham, ipinahayag kay Ismail, kay Isaac, kay Jacob, at sa 12 angkan ni Jacob. At ganun din kay Propeta Moses at kay Jesucristo. At sa lahat ng mga sugo o propeta ng Diyos. At wala po kaming itinatangi. At sa kanilang reliyon na kanilang ipinangaral, tunay kami ay nagpapasakop. Yan po ang binabanggit sa aming banal na Quran, mga mahal naming mga kababayan. In other words po, bakit ko binigyan ng introduction ang bagay nito? Upang mabatid ninyo na ano po ba ang aming pagkilala kay Jesucristo. Ganito po ang pagkakasabi sa aming banal na Quran. Bago ko po talakayin sa inyo, ano naman ang tinutukoy ng inyong aklat na pinaniniwala ang Biblia. Baka naman kasi itinatago ng inyong mga pare, mga pastor, ang tunay na aral na ipinangaral ni Jesucristo patungkol sa kanyang sarili. Ito po ang sabi ng aming banal na Quran patungkol po kay Jesucristo. Ito po ang sabi sa chapter 19 po ng Suratul Maryam. Ganito po ang pagkakasabi at ito iniliwat ko na po ng diretsuhan sa pinakamalapit na Tagalog na lalo nating maunawaan ito, makarating sa ating ng malinaw ang mensahe. Ito po ang pagkakasabi, chapter 19 po ng banal na Quran, verse 30. Si Jesus ay nagwika, katotohanan, ako ay alipin ng Allah. Ako ay kanyang pinagkalooban, binigyan ng kapahayagan, at ako ay itinalaga niya bilang propeta. Yan po ay sa chapter 19, verse 30. So, yun po ang ipinahayag ni Jesucristo nung nandito po siya sa lupa, sang-ayon po sa iniliwat o ipinahayag ng banal na Quran. Sa isang salita po, mga giliw naming mga kababayan, kaming mga Muslim ay kung paano ipinahayag ni Jesucristo ang kanyang sarili sa banal na Quran, ganun po ang aming pagkilala sa kanya. Sinabi niya siya ay propeta, sugo ng Diyos, kami po ay naniniwala. Sinabi niya na nung panahon niya, siya ay pinagkalooban ng Ebanghelyo o Injil na tinatawag ng New Gospel. So, in other words po mga magulang at mga minamahal namin mga kababayan, hindi po namin nire-reject si Jesucristo. In fact, malinaw po ang unang talata pa lamang ng aking sinabi sa inyo sa aming banal na Quran na kami ay naniniwala sa lahat ng mga propeta. At wala kaming pagtatangi. Kung paano namin minamahal si Propeta Muhammad, ganun din ang pagmamahal na iniukol namin kay Jesucristo. Ganun din ang pagmamahal na inukol namin sa mga nauna pang mga propeta katulad ng mga sikat na propeta, si Abraham,
na kinikilala din naman ng ating mga kababayang kakristyanuhan. Si Moses, na nababatid ninyo na ito'y napapanood nyo ay ang tinatawag na Ten Commandments. Ano po? O, sa kanya ipinahayag ang tinatawag na Torah. Kami po naniniwala at kung paano pagmamahal ang inukol namin kay Propeta Muhammad, ganun din naman kay Jesucristo, ganun din naman kay Propeta Abraham at sa lahat ng mga sugo. Sumakanila nawa lahat ang kapayapaan. Ngayon, gusto ko mabatid ninyo mga minamahal naming mga kababayan, baka naman itinatago sa inyo ng inyong mga pare at mga pastor ang tunay na dapat na pagkilala ninyo kay Jesucristo. Kaya nga natutuwa ako sa isang mangangaral na narinig ko mula sa inyong mga mangangaral na sinasabi ng inyong mga mangangaral na pinagmamaralitan nila na sila daw o kayo mismo na nagsasabing mga Kristiyano ay mga tagasunod ni Jesucristo. Gusto kong tanungin kung paano nyo nasabi na kayo mga tagasunod ni Jesucristo. Pag sinabi po bang tagasunod o followers ni Jesucristo sa wikang English, hindi po ba't ang kahulugan po nun yung mga tao na kung saan ay ginagaya yung kanilang sinusundan? So in other words po, kung ano yung ginawa nung kanilang sinusundan, yun din ang kanilang gagawin. Kung ano yung ipinangaral nung kanilang sinusundan, yun din naman ang kanilang paniniwalaan. Hindi po ba yung po tinatawag na follower ng isang bagay na kung saan sumusunod kayo? Hindi po ba? Kung ang kahulugan mismo ng Kristyanismo ay tagasunod ni Kristo, gusto kong tanungin ang mga parit, mga pastor ninyo at mga ministro ninyo o sa mismong kabuuan ng mga sambayan ng kakristyanuhan. Kung kayo tayo tunay na tagasunod ni Kristo, hindi po ba dapat sundin nyo ang kabuang aral ni Jesucristo? Ano naman po ang sinasabi ng inyong Biblia patungkol po kay Jesucristo? Ito po ang Biblia ng mga Protestante na naglalaman ng 66 book. At ito naman po ang Biblia naman ng mga Katoliko na naglalaman naman ng 73 book. Ito po, hindi ko po tatalakayin ngayon kung bakit nagkaganon. Ang tinatalakay ko rito ay patungkol sa tunay na kalagayan ni Jesucristo nang naayon sa dalawang aklat na Biblia ito. Bagamat magkaiba ng nilalaman, ngunit nagkakasundo naman sila sa isang parte. Ano yung parte yun? Patungkol sa pagkakakilanlan kay Jesucristo na sinasabi ng Biblia ni Jesucristo. Sang-ayon po sa Lucas 13:33, dito po ang pagkakasabi at makipag-buklat po kayo sa akin. Baka naman sabihin nyo na yung Biblia hinahawakan ko ay kaiba sa inyong Biblia hinahawakan. Kaya napakainam po na makipag-buklat po kayo sa akin. Ganito po ang pagkakasabi sa Lucas 13, talatang 33. Gayunmay, kailangan ako yumaon sa aking lakad, ngayon at bukas at makalawa, sapagkat hindi mangyayari ng isang propeta ay mamatay sa labas ng Jerusalem. So ano ang sinasabi ni Kristo patungkol sa kanyang sarili? Sa mismong Biblia na inyong ginagamit. Inaamin at inasabi ni Kristo sa kanyang sarili na siya ay propeta ng Diyos. In-other words po ang Biblia ninyo ay nagsasabi na si Jesucristo ay propeta ng Diyos. At ano naman ang sinasabi ng mga tao patungkol kay Jesucristo? Matatagpuan naman po natin yan sa 1:4 talatang 44. Ito po ang pagkakasabi. Sapagkat si Jesus din ang nagpapatotoo na ang isang propeta ay walang kapurihan sa kanyang sariling lupain. Ayan po. Sunod-sunod po ang mga pangungusap na winika ni Jesucristo sa mismong Biblia ninyo na sinasabi niya na siya ay isang propeta. Yan po ang sabi. Ano po? At ang matibay pa nga sabi ni Jesucristo, bukod sa kanyang pagiging propeta, tunay na siya isang sugo ng dakilang tagapaglikha. At bilang sugo, yun ang kanyang patotoo patungkol sa kanyang sarili. 1:17 talatang 3. At madalas na ginagamit ito ng napakaraming mga pastor. Minimemorya pa nga ito ng napakaraming mga miyembro ng iba-ibang sekta ng reliyon. Anong sabi ni Kristo? Meron siyang itinuro sa kalangitan at ang sabi niya, ito ang buhay na walang hanggan. At sinabi niya na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. So meron ipinakikilala si Jesucristo na iisang Diyos na tunay. At ang sabi niya naman, at ako naman ay iyong isinugo. So napakalinaw po mga giliw namin sa kababayan na si Jesucristo, siya ay nagwika na siya ay propeta ng Diyos at the same time, siya ay sugo. Yun po ang isang napakalinaw. Yun po? At kailanman, ni isang talata sa inyong Biblia, ay wala po kayong mababasa na sinabi niya na siya ay Diyos. Wala po isang talata na ganoon. Yan nga po ang hamon namin sa aming mga kababayan kakristyanuhan, lalo na sa inyong mga pastor, sa inyong mga pari at sa inyong mga ministro. Isang hamon po ito at isang paghabak sa inyong katauhan. Ito po, kung tunay nga ba na ang inyong pinaniniwala ang reliyon ay naaayon sa kagustuhan
ng dakilang tagapaglikha. Pag-aralan niyo po mabuti, baka naman po hindi naaayon. Dahil bakit? Baka wala naman po pinagbabasihan. Ha? Kami po napakasimple lamang mangusap sa aming kapwa. Ito po, para mapatunayan natin na katotohanan ang inyong dinadalang aral ng inyong mga parit, mga pastor, isang simple lamang, magpakita ng katotohanan. At ano yung katotohanan na yan? Magpakita ng mga ebidensya na nagpapatotoo na si Kristo ay Diyos, sapagkat yan ay pinangangaral ng inyong mga pastor. At kung walang may pakita, ay isa po itong, alam niyo na kagad na ito isang ganap na pandadaya sa inyo. Isang ganap na pandaraya. Isang ganap na panluloko sa inyo. Ano po? So pag-isipan niyo po ito, mga giliw namin mga kababayan. Hindi po kami naninira at higit sa lahat, wala po kami layunin na akitin kayo patungo sa aming paniniwala. Bakit namin ginagawa po ang bagay na ito? Upang naman sa ganun ay magkaroon tayo ng tamang ugnayan. At sa pamamagitan ng magandang ugnayan na ito, upang masuri natin ang tunay na paniniwala, ay magkasama-sama po tayo sa hinahangad natin na ganap na kaligtasan. At yan po ang ating tatalakayin sa susunod nating muling pagkikita. O po ang inyong lingkod, Ustad Ahmad Basra. Magandang hapon muli at sa ating mga kapatid na Muslim. Assalamualaikum. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Fanar Community Channel.